Makalipas ang 5 taon, nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking penthouse sa Singapore. Hawak ko ang dokumentong magpapabagsak sa huling haligi ng Alonzo Holdings. Ang babaeng pumatay sa aking dangal noon ay nakaluhod na ngayon sa labas ng aking opisina. Nagmamakaawang pirmahan ko ang kanilang bailout loan. Ang lalaking nang iwan sa akin sa gitna ng ulan ay wala ng iba kundi isang aninong sumasamo ng kahit isang minutong atensyon. Pero bago ang lahat ng ito, bago ang kapangyarihan at ang bilyong halaga ng aking pangalan, naranasan ko munang maging isang basura sa mata ng mga taong itinuring kong mundo. May isang sikretong hindi nila alam, isang sikretong magiging mitsa ng kanilang kabiguan. At ang lahat ay nagsimula sa isang marangyang ballroom na amoy rosas, pero masangsang pa sa bulok na bangkay. Elena, be reasonable. Isang pirma lang naman ito. It's for the sake of the company and for our family's peace of mind. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Ang boses na iyon, ang boses ni Marco na dati ay musika sa aking pandinig, ngayon ay parang gasgas na plakang nagpapangilo sa aking mga ngipin. Nakatayo kami sa isang pribadong silid sa Manila Diamond Hotel. Suot niya ang isang puting tuxedo na mas maputi pa sa kanyang budhi. Sa labas ng pintong ito, naririnig ko ang marangyang tugtog ng orkestra, ang bango ng mamahaling pabango at ang tawanan ng mga alta sosyedad ay humahalo sa hangin. Anong klaseng pirma? Marco, papel para sa merger? O papel para tuluyan mo akong mabura sa buhay mo? Malamig ang aking boses. Walang panginginig. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang puting envelope, ang resulta ng aking check-up kaninang umaga. Ang katuparan ng 7 taon naming panalangin. Pero tila hindi na kailangan ang balitang ito. Elena, please. Bianca is waiting. Ang pamilya Sarmiento ang susi para hindi tayo mabangkarote. It's just a business arrangement. You will always be special to me. Hinawakan niya ang aking balikat, pero mabilis akong umiwas. Ang kanyang paghawak ay parang lason na gustong pumasok sa aking balat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang aking biyenan, si Doña Celeste Alonzo. Ang kanyang mga mata ay parang 2 talim na handang humiwa. Suot niya ang kanyang tanyag na terno, at ang kanyang mga alahas ay tila kumikinang sa katusuhan. Marco, why is she still here 5 minuto na lang at magsisimula na ang seremonya? Ang mga bisita ay naghihintay na. Bianca's father is already asking questions. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapang-aping ngiti. Elena, hiha, be a good girl for once. Alam mo namang wala kang naibigay sa pamilyang ito. 7 years. At kahit isang apo ay hindi mo nagawa. Be grateful na binibigyan ka pa namin ng pagkakataong umalis nang may kaunting dignidad. Pirmahan mo na ang divorce papers na yan at ang waiver sa lahat ng shares mo. You were just a temporary chapter. And now, that chapter is closed. Isang sampal ng katotohanan, hindi lang asawa ko ang traidor, ang buong pamilyang pinaglingkuran ko, ang kumpanyang ako ang nagpuyat para itayo mula sa utang, ay nakahanda ng iluwa ako. Biglang pumasok si Liza, ang pinsan kong pinag-aral ko at itinuring na kapatid. Hawak niya ang mahabang belo ni Bianca. Sa halip na tumingin sa akin ng may awa, inirapan niya ako. Ate Elena, don't be so dramatic. Bianca is younger, richer, and definitely more useful than you. Isipin mo na lang ang utang na loob mo kay Tita Celeste dahil pinatira ka nila rito sa loob ng maraming taon. Ang bawat salita nila ay parang mga bala na bumaon sa aking puso. Pero sa halip na dumanak ang dugo, ang namuo ay yelo. Tumingin ako sa orasan sa dingding, 6:55 ng gabi. Ang kasal ay magsisimula sa ganap na 7:00. Isang mabilis na desisyon ang kailangang gawin. Gusto niyo ng pirma ko, tanong ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Marco. Yes, Elena, please. Sagot ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pagsisisi. Kinuha ko ang panulat sa ibabaw ng mesa. Hindi nanginginig ang aking kamay. Mabilis kong nilagdaan ang mga dokumento, hindi ang divorce papers na gusto nila, kundi ang isang kasunduang magtatanggal ng lahat ng aking access sa master database ng Alonzo Holdings. Ang hindi nila alam, sa sandaling mawala ang aking pirma sa system,
Lahat ng mga disenyo at formula ng mga produktong ilulunsad nila bukas ay magiging basura. Ang lahat ng kanilang pinagmamalaking Kalinga Moms line ay mawawala ng legal na basehan. Iniabot ko ang folder kay Doña Celeste. Ayan, malaya na kayo. Good. Now, get out through the back door. Ayaw naming makita ng mga media ang isang talunang tulad mo. Utos ng matanda. Lumakad ako palabas. Hindi sa likod, kundi dumaan ako mismo sa gitna ng ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Nakita ko si Bianca Sarmiento, nakasuot ng gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mukhang inosente pero puno ng pait ang titig sa akin. Huminto ako sa tapat niya. Ang musika ay biglang huminto. Ang katahimikan ay naging mabigat. Lumapit ako sa kanyang tenga at bumulong ng sapat para marinig din ni Marco na nasa likuran ko na ngayon. Enjoy the wedding, Bianca. Sinasabi mo sa lahat na ikaw ang bida sa gabing ito. Pero tandaan mo, ang kinang nasuot mo ay galing sa pawis ko. At ang lalaking katabi mo, siya ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. I'm not leaving because I'm a loser. I'm leaving because I don't belong in a trash can. Bago pa man makasagot ang sinuman, kinuha ko ang puting envelope sa aking bag. Hindi ko ito ibinigay kay Marco. Sa halip, inihulog ko ito sa loob ng malaking wedding cake na nasa gitna ng hall. Isang tahimik na bomba na sasabog sa oras na hiwain nila ang kanilang kasinungalingan. Lumabas ako ng hotel habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Walang luha. Isang malalim na hininga lang ang pinakawalan ko. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado. Attorney, it's done. Execute the poison pill clause. Pull out all the patents under my name. Tonight, Alonzo Holdings will start to bleed, and they won't even know why. Sumakay ako sa taxi at hindi na lumingon pa. Sa loob ng aking sinapupunan, naramdaman ko ang isang mahinang pintig, isang bagong buhay na hindi nila kailanman mahahawakan. Ang 5 taon ng aking paghihiganti ay magsisimula ngayon hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng aking unti-unting paglamon sa lahat ng mahahalaga sa kanila. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ko sa salamin ang anino ng hotel. Alam kong sa loob ng ilang minuto, ang saya ay mapapalitan ng gulat. At pagkatapos ng gabing ito, ang pangalang Elena Villanueva ay magiging isang bangungot na hinding-hindi nila matatakasan. Basang-basa ang laylayan ng aking damit. Pagbaba ko ng taxi sa harap ng aming bahay, ang bahay na itinuring kong santuwaryo sa loob ng 7 taon. Ang ulan ay tila naghuhugas sa bakas ng mga luhang, hindi ko hinayaang pumatak sa hotel. Pero ang lamig na nanunuot sa aking buto ay hindi galing sa panahon. Ito ay galing sa katotohanang ang bawat sulok ng lupang ito ay pinaghirapan ko. Bawat hamba ng pinto ay pinili ko. Ngunit ngayon ay tila isa na akong banyaga sa sarili kong bakuran. Sinubukan kong itapat ang aking daliri sa fingerprint scanner ng gate. Ngunit ang pulang ilaw ay kumislap ng 3 beses. Isang hudyat na tinanggal na ang aking access. Hindi pa man natatapos ang gabi ng kasal ni Marco. Sinimulan na nila ang pagbura sa akin. Huwag mo nang pilitin, Ate Elena. Pinalitan na ang security codes ng buong bahay bago pa man magsimula ang reception. Ang boses ni Liza ay nanggaling sa loob ng bakuran. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isa sa mga gwardya ng pamilya Alonzo. Suot niya ang isa sa aking mga paboritong silk robe, isang mamahaling piraso na binili ko sa Paris. Ang makitang suot niya ang gamit ko habang nakatayo sa lupang pagmamay-ari ko ay nagparamdam sa akin ng isang matinding udyok na sumigaw. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ang galit na walang kontrol ay kahinaan. Ang galit na nakatago ay sandata. Liza, buksan mo ang pinto. Kukunin ko lang ang mga personal kong gamit at ang aking mga hard drive. Kalmado kong utos. Ang boses ko ay matigas. Walang puwang para sa negosasyon. Tumawa siya ng bahagya. Isang tunog na mas masahol pa sa ingay ng kulog. Hard drives yung mga naglalaman ng mga Kalinga Moms research mo. Masyado ka namang kampante, ate. Hindi mo ba alam, kaninang hapon pa na ilipat ang lahat ng digital files mo sa server ng Alonzo Holdings. At ang mga physical prototypes nasa opisina na ni Tita Celeste,
Inirehistro na rin namin ang patent sa ilalim ng pangalan ko at ni Marco. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi lang ang asawa ko ang ninakaw nila. Ninakaw nila ang aking utak. Ang aking pinakaambisyosong proyekto na inilaan ko para sa mga inang tulad ko. Pag nanakaw iyan, Lisa, ako ang nagdisenyo ng lahat ng iyon. Ako ang gumawa ng mga formula. Itinuring kitang kapatid, pinag-aral kita. Binigyan kita ng trabaho, at pagod na akong maging assistant mo lang, putol niya sa akin. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng puot. Pagod na akong makita kang laging bida, laging matalino, laging perpekto. Sabi ni Tita Celeste, ang lahat ng ginagawa ng isang asawa sa loob ng kumpanya ng asawa niya ay pag-aari ng kumpanya. Kaya technically, wala kang pag-aari rito. You were just an unpaid employee with a wedding ring. Lumapit ako sa rehas ng gate. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang mga mata. Akala mo ba ay ganoon kadali iyon? Na ang tagumpay ay makukuha mo lang sa pamamagitan ng pagkopya. Ang mga files na kinuha nyo ay mga template lang. Ang kaluluwa ng Kalinga Moms ay wala sa server nyo. Wala sa iyo ang huling formula ng stabilization ng nutrients. Isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha ni Liza. Pero mabilis itong napalitan ng pamilyar na kayabangan. Makukuha rin namin iyon. Sa ayaw at sa gusto mo. Attorney, sigaw ni Liza sa lalaking lumabas mula sa main door. Isang lalaking nakasuit. Hawak ang isang makapal na folder. Kilala ko siya, si Attorney Santos, ang abogado ng pamilya Alonzo na madalas kong kalaro ng chess tuwing linggo. Ngayon, hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Mrs. Villanueva ay mali. Miss Villanueva na pala. Panimula ng abogado habang iniabot ang isang dokumento sa pagitan ng rehas. Ito ay isang notice to vacate. Dahil ang kasal ninyo ni Mr. Alonzo ay opisyal nang idineklarang void from the beginning dahil sa ilang teknikalidad sa inyong kasunduan noon. Ang pananatili ninyo sa property na ito ay maituturing na trespassing. Binibigyan namin kayo ng 24 na oras para kunin ang inyong mga damit. Pero lahat ng electronics, dokumento, at kagamitang binili gamit ang pondo ng kumpanya ay mananatili rito. 24 na oras. Pag-uulit ko, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napakabait nyo naman. Huwag mo kaming sisihin, Elena. Dagdag ni Liza habang tumatalikod na para pumasok sa loob. Isipin mo na lang na bayad iyan sa 7 taon mong pagtira rito ng libre. Bago ko malimutan, ang kotse mo, hinila na rin ng bangko kaninang alas 6. Good luck sa paghahanap ng masisilungan ngayong gabi. Narinig ko ang paglock ng pintong elektroniko mula sa loob ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa dilim, sa ilalim ng malakas na ulan. Hawak ang papel na nagtataboy sa akin mula sa huling piraso ng aking buhay sa Pilipinas. Ang aking kamay ay dahan-dahang humigpit sa papel hanggang sa malumot ito. Hindi nila alam, sa bawat segundo ng kanilang pagnanakaw, lalo nilang hinahasa ang talim na gagamitin ko laban sa kanila. Ang aking Kalinga Moms ay hindi lang isang negosyo, ito ang aking buhay. At kung akala nila ay nakuha na nila ang lahat, doon sila nagkakamali. May isang bagay silang hindi kailanman mananakaw sa akin, ang katotohanan. Kinuha ko ang aking cellphone. May natitira pa akong isang bar ng baterya. Tinawagan ko si Dr. Rafael Cruz. Rafael, it's me. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong makaalis ng bansa bago sumikat ang araw bukas. At Rafael, ang mga bata. Kailangan nating siguraduhin na walang makakaalam tungkol sa kanila. Kahit sino. Elena, nasaan ka, pupuntahan kita? Mabilis na sagot ni Rafael. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Wag na! Magkita tayo sa labas ng airport sa loob ng 3 oras. May kailangan muna akong gawin. Kung itataboy nila ako sa sarili kong bahay, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila kundi mga pader na walang halaga. Pinatay ko ang tawag. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa bahay na iyon. Isang mabilis na pagpindot sa aking smartwatch, isang device na hindi nila alam na nakasync sa smart home system ng bahay. Isang command lang ang ibinigay ko, emergency purge. Sa loob ng bahay,
Nagsimulang mag-overload ang lahat ng smart appliances. Ang mga ilaw ay kumisap-kisap bago tuluyang mapundi. Ang air conditioning system ay huminto. Ang digital safe sa loob ng opisina ni Marco maglalak iyon ng tuluyan at hindi na mabubuksan kahit ng pinakamagaling na locksmith sa loob ng 48 oras. Sa loob ng 24 na oras, aalis ako. Bulong ko sa hangin. Pero sa loob ng 5 taon, kayo ang magmamakaawang pumasok sa pintong ito. Lalakad na sana ako palayo nang makita ko ang isang itim na SUV na huminto sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaki ang bumaba, nakasuot ng raincoat, at may hawak na kamera na may mahabang lens. Isang paparazzi. O tauhan ni Doña Celeste para bantayan ang bawat galaw ko, tumindig ako ng tuwid. Hindi ko itinago ang aking mukha. Sa halip, tinitigan ko ang lens ng kamera nang may pananantya. Kung gusto nila ng palabas, ibibigay ko sa kanila ang isang bida na hindi nila makakalimutan. 5 taon mula ngayon, sa bawat pagkakataon na tinitingnan ko ang aking mga anak na naglalaro sa dalampasigan ng Sentosa, naiaalala ko ang gabing ito. Ang gabi kung kailan ang tanging pag-aari ko na lang ay ang suot kong basang damit at ang nag-aalab na puot sa aking dibdib. Sinasabi nila na ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig. Pero para sa akin, ang paghihiganti ay isang dahan-dahang pagbura. Bago ko nilisan ng Pilipinas, siniguro ko na ang bawat bakas ng aking katalinuhan sa Alonzo Holdings ay magiging abo-abo na hihikatin sila sa bawat hiningang gagawin nila sa hinaharap. Elena pasok, bilis, ang boses ni Rafael ay puno ng awtoridad habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Hindi siya nagtanong, hindi siya humingi ng paliwanag kung bakit ako mukhang basang sisiw sa gitna ng kalsada. Alam niya, bilang kaisa-isang tao na nakakita sa lahat ng sakripisyo ko para kay Marco, alam niya na darating ang araw na ito. Sumakay ako at ang init ng heater sa loob ng sasakyan ay tila sumampal sa aking nanlalamig na balat. Sa klinik tayo, Rafael, may kailangan akong i-retrieve sa cloud server na hindi nila pwedeng makuha. Elena, kailangan mong magpahinga. Ang kondisyon mo, ang kondisyon ko ang dahilan kung bakit kailangan nating bilisan. Putol ko sa kanya, ang aking mga mata ay nakatitig sa unahan. Sa oras na malaman ni Doña Celeste na wala na ako sa bahay, ipapahanap niya ako, hindi para ampunin ulit, kundi para siguruhing hindi ako makakapagsalita sa media tungkol sa kasal ni Marco at Bianca. Mabilis na pinaandar ni Rafael ang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong sa basang kalsada ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Sa bawat kanto na dinadaanan namin, nararamdaman ko ang paglayo ko sa buhay na 7 taon kong binuo. 7 taon na itinapon sa basurahan sa loob lang ng isang gabi. Pagdating sa klinik ni Rafael, agad kong binuksan ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng system ng Alonzo Holdings. Ako ang nag-set up niyan noong panahong wala pa silang pambayad sa IT consultant. Anong ginagawa mo, tanong ni Rafael habang inaabutan ako ng mainit na kape? Ang tinatawag na poison pill, tipid kong sagot. Ninakaw ni Liza ang mga files para sa Kalinga Moms. Ang akala nila, nakuha na nila ang ginto. Pero ang hindi nila alam, ang lahat ng files na yon ay naka-encrypt. Ang encryption key ay nakatago sa isang server na ako lang ang may hawak. Pinanood ko ang progress bar sa screen. 78%, 79%, 100%. Access revoked. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bukas ng umaga, kapag sinubukan nilang buksan ang mga disenyo para sa product launch, wala silang makikita kundi mga corrupted data. Ang 7 taon kong trabaho ay magiging isang malaking puzzle na walang solusyon. Kakailanganin nila ang buwan o baka taon para ma-decode iyon panahon na sapat na para itayo ko ang sarili kong imperyo sa ibang bansa. Elena, handa na ang mga papeles mo. Isang pribadong flight ang kinuha ko para sa iyo patungong Singapore. Walang pangalan mo sa commercial manifest. Seryosong sabi ni Rafael. Pero kailangan mong mangako. Sa sandaling makarating ka doon, magpapagamot ka. Ang pagbubuntis mo ay high risk dahil sa stress.
Hinawakan ko ang aking tiyan. Doon ko lang naramdaman ang tunay na takot. Hindi takot para sa aking sarili, kundi para sa dalawang buhay na nasa loob ko. Sila ang tanging kayamanan na hindi mananakaw ni na Marco at Doña Celeste. Pangako, bulong ko, eksaktong 3:00 ng madaling araw nang makarating kami sa isang pribadong hangar sa Pasay. Ang hangin ay tuyo na, pero ang bawat hininga ko ay may kasamang bigat. Bago ako umakyat sa maliit na eroplano, lumingon ako sa skyline ng Maynila. Sa dako roon, alam kong natutulog ng mahimbing si Marco sa piling ng kanyang bagong asawa, kampante na nakuha na nila ang lahat sa akin. Kinuha ko ang aking lumang wedding ring, ang singsing na simbolo ng aking katangahan. Inilapag ko ito sa semento ng runway. Utang na loob, sambit ko sa hangin. Ang mga salita ay tila may lasa ng apdo. Sabi ni Doña Celeste, marami akong utang na loob sa kanila. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang utang na iyon, ang susunod nating pagkikita. Ako naman ang maniningil, at sisiguraduhin ko, Marco, na ang bawat sentimo ng sakit na ibinigay nyo ay babayaran nyo ng may interes. Pumasok ako sa loob ng eroplano. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng pagtatapos ng unang yugto ng aking buhay. Sa loob ng kabina, tanging ang mahinang ugong ng makina ang naririnig. Isang puting sobre ang iniwan ni Rafael sa aking upuan. Binuksan ko ito. Naglalaman ito ng isang bagong passport. Ang pangalan ko ay hindi na Elena Villanueva Alonzo. Sa papel na iyon, ako ay si Elena Cruz. Isang bagong pagkatao. Isang bagong simula. Habang umaandar ang eroplano sa runway, kinuha ko ang aking tablet at sinimulang isulat ang unang pahina ng aking bagong business plan. Ang pangalan ng kumpanya, Kalinga Moms International. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito para sa pamilya Alonzo. Ito ay para sa bawat ina na sinabihang wala silang silbi. Para sa bawat babaeng itinapon pero piniling bumangon. Ang paglipad ng eroplano ay naging mabilis. Sa ilalim, ang mga ilaw ng lungsod ay dahan-dahang naglalaho. Tila mga alaala na unti-unting binubura ng kadiliman. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi para matulog, kundi para i-visualize ang hinaharap. 5 taon, ibibigay ko sa kanila ang 5 taon ng katahimikan. At sa ika-5 taon, kapag akala nila ay ligtas na sila, babalik ako tulad ng isang bagyo, malamig, mapangwasak, at walang ititira. Ngunit sa gitna ng aking plano, isang tanong ang biglang pumasok sa aking isipan na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang lalaking nasa SUV kanina sa labas ng bahay. Bago kami umalis ni Rafael, nakita ko siyang muling dumaan. Hindi siya paparasi. Ang paraan ng kanyang pagkilos ay masyadong disiplinado. Sino ang nagbabantay sa akin? At bakit tila masaya siya nang makita niya akong papaalis? Sinasabi nila na ang Singapore ay isang lungsod ng mga pangarap na gawa sa bakal at salamin. Pero para sa akin, ito ang hurnong sumubok kung gaano katigas ang aking paninindigan. Ang bawat patak ng aking pawis sa loob ng 5 taon ay naging barya, at ang bawat barya ay naging balang gagamitin ko sa aking pagbabalik. Hindi madaling magsimula sa wala, lalo na kung ang dala mo lang ay isang pusong sugatan at 2 buhay na kumikibo sa iyong sinapupunan. Ngunit sa bawat gabing puyat ako sa pag-aaral ng market trends habang hinihele ang aking mga anak, isang sumpa ang paulit-ulit kong binibigkas, hindi na muling yuyuko ang isang Elena Cruz. Ang unang 2 taon ay parang isang walang katapusang pakikipagbuno sa tadhana. Nanirahan ako sa isang maliit na apartment sa Geylang, malayo sa karangyaan ng Maynila. Nagtrabaho ako bilang encoder sa umaga at katuwang sa isang daycare center sa gabi. Doon, sa gitna ng pag-aalaga sa mga bata, unti-unting nabuo ang formula ng Kalinga Moms. Habang ang ibang kumpanya ay nakatuon sa kita, ang aking focus ay sa pagmamahal ng isang inang tinalikuran ng mundo. Madam Elena, the clinical trials for the new organic supplement are successful. We are ready for regional expansion. Ang boses ng aking assistant na si Sarah ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Wala na ako sa maliit na apartment. Nakatayo na ako sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Orchard Road. Suot ang isang itim na power suit na tila baluti.
Ang babaeng nasa harap ng salamin ay hindi na ang Elena na nagmakaawa para sa pag-ibig ni Marco. Ang mga mata ko ay kasing lamig na ng yelong nasa loob ng aking baso ng scotch. Good. Siguraduhin na ang lahat ng patents ay nakalock sa ilalim ng aking personal holding company. I want no loopholes. Malamig kong utos. Sa loob ng 5 taon, naitayo ko ang Kalinga Moms International. Nagsimula ito sa isang maliit na online shop ng mga vitamins, hanggang sa naging isang multi-million-dollar empire na pinagkakatiwalaan ng mga ina sa buong Timog Silangang Asya. Ang lihim ko, ang formula na ninakaw ni Liza noon, ay pinalitan ko ng mas sopistikadong bersyon. Ang iniwan ko sa kanila ay isang kalansay. Ang itinayo ko rito ay ang tunay na laman at dugo. Mommy, mommy. Ang tunog ng maliliit na yapak sa carpeted floor ay nagpalambot ng aking ekspresyon sa isang saglit. Pumasok ang aking kambal, sina Nathan at Natalia. Sila ang aking lakas, ang aking buhay, at ang aking tanging dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa gitna ng matinding paghihirap sa ibang bansa. Sa tuwing tinitingnan ko ang mukha ni Nathan, nakikita ko ang mga mata ni Marco. Pero mabilis kong iwinawaksi ang isiping iyon. Wala silang ama. Sila ay mga anak ng isang reynang nagmula sa abo. Babies, go to nanny first. Mommy has a big meeting. Malambing kong sabi, habang hinahalikan ang kanilang mga noo. Nang lumabas sila, ang lambot sa aking mukha ay agad na naglaho, pinalitan ng isang matalas na determinasyon. Naupo ako sa aking mesa at pinuksan ang isang secret file sa aking laptop. Ang laman nito, ang financial status ng Alonzo Holdings sa nakalipas na 6 na buwan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang balitang hatid ng aking mga spy sa Manila ay masarap pakinggan. Ang kumpanya ni Marco ay unti-unting lumulubog. Ang Kalinga Moms version nila ay sinalanta ng mga kontrobersya at lawsuits dahil sa mga depektibong formula na pilit nilang nire-reverse engineer mula sa mga corrupted files na iniwan ko. Tok! Tok! Isang mahinang katok sa pinto. Pumasok si Dr. Rafael Cruz. Hindi na siya ang doktor na mukhang pagod sa klinik. Siya na ngayon ang Chief Medical Officer ng aking kumpanya. Ngunit higit pa doon, siya ang nanatiling tapat sa akin sa lahat ng oras. Elena, it's time. Nakatanggap tayo ng imbitasyon para sa Global Investors Summit sa Manila next month. Ang Alonzo Holdings ang host ng event at desperado silang makahanap ng bagong investor para isalba ang kanilang kumpanya mula sa total bankruptcy. Kinuha ko ang invitation card na ginto ang mga gilid. Ang pangalan ni Marco Alonzo ay nakasulat bilang chairman at si Bianca Sarmiento Alonzo naman bilang president. Ang kapal ng mukha nilang gamitin ang titulong iyon sa harap ng publiko habang ang kanilang pundasyon ay bulok na. Desperado na ba sila, Rafael? Tanong ko habang pinaglalaruan ang fountain pen. Higit pa sa desperado, sabi ng sources ko, isinanla na ni Doña Celeste ang kanilang huling hasyenda para lang mapanatili ang operasyon. Kung hindi sila makakakuha ng funding sa summit na ito, sa kangkungan sila pupulutin. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana, nakatingin sa malayo. Tila tinatanaw ang baybayin ng Pilipinas. Ang oras ng paghihintay ay tapos na. Ang 5 taon ng pagpapakitang gilas sa ibang bansa ay paghahanda lamang para sa sandaling ito. Tanggapin mo ang imbitasyon, sabi ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Pero huwag mong ilalagay ang pangalan ko. Iparehistro mo tayo bilang The E-Empire Group. Gusto kong makita nila ang kanilang tagapagligtas nang hindi nila alam na ito pala ang kanilang maniningil. Handa ka na bang harapin sila, Elena? May pag-aalalang tanong ni Rafael. Lumingon ako sa kanya. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon. Hindi ako babalik para harapin sila, Rafael. Babalik ako para bawiin ang lahat ng sakin. At sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, si Doña Celeste mismo ang magbubukas ng pinto para sa akin. Habang nakaluhod sa semento, bago lumabas si Rafael, may iniabot siyang isang maliit na folder. Eto nga pala ang background check na hiningi mo tungkol sa lalaking laging nakabantay sa'yo noon sa Manila. Ang lalaking nasa SUV. Binuksan ko ang folder. Ang nakita ko ay isang larawan ng isang lalaking may malamig na titig.
nakasuot ng uniforme ng isang mataas na opisyal ng intelligence. Pero ang lalong nagpabilis ng aking tibok ng puso ay ang note sa ilalim. He has been monitoring the Alonzo family for 10 years. Even before you met Marco, sino ang lalaking ito? At bakit tila ang kapalaran namin ay nakabuhol sa isang paraang hindi ko pa nauunawaan? Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Anuman ang sikretong dala ng lalaking iyon, hindi nito mapipigilan ang aking plano. Kinuha ko ang aking passport at hinaplos ang pangalang Elena Cruz. Handa na ang reyna. Bulong ko sa hangin. Maghanda na kayo dahil ang impyernong ibinigay niyo sa akin, ibabalik ko sa inyo ng may kasamang interes. Ang pagbabalik ay hindi laging tungkol sa pagpapakita ng mukha. Minsan, ang pinakamasakit na paghihiganti ay ang pagpaparamdam ng iyong presensya nang hindi ka nila tuluyang makilala. Nakaupo ako sa loob ng isang itim na Rolls-Royce habang binabaybay ang kalsada patungo sa hotel kung saan 5 taon na ang nakalilipas ay iniwan ko ang aking dignidad sa gitna ng isang wedding cake. Ngayon, ang bawat ilaw ng lungsod na tumatama sa bintana ng aking sasakyan ay tila mga mata ng isang biktima na naging manunuri. Hindi na ako ang babaeng basang-basa ng ulan. Ako na ang bagyong nakatakdang sumira sa kanilang natitirang katahimikan. Madam, we are 2 minutes away from the venue. The media is already waiting for the representative of the E-Empire Group. Ulat ng aking security head na si Gabriel. Good. Remember the protocol. No interviews, no personal questions. I am here for business, and business only. Malamig kong sagot habang inaayos ang aking suot na diamond brooch, isang hugis ibon na tila lilipad mula sa aking balikat. Pagbaba ko ng sasakyan, ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumalubong sa akin. Hindi ko sila tiningnan. Diretso ang aking lakad. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang metronome na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga Alonzo. Sa loob ng ballroom, naramdaman ko ang pamilyar na amoy ng mamahaling alak at kaplastikan. Sa gitna ng entablado, nakita ko siya, si Marco Alonzo. Mukha siyang matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang suit ay tila hindi na kasing kintab ng dati, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat at pagkabalisa. Katabi niya si Bianca, na pilit na ngumingiti sa mga investors, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco. Tila natatakot na mabitawan ang huling piraso ng kanyang status. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome the representative of E-Empire Group. Anunsyo ng MC. Lahat ng mata ay lumingon sa akin. Nakita ko ang pagtigil ng mundo ni Marco nang magtama ang aming mga paningin. Isang saglit ng matinding kalituhan ang dumaan sa kanyang mukha. Alam kong may kung anong pamilyar sa aking aura, sa aking mga mata. Pero ang ayos ko ngayon ang aking blonde ash bob cut, ang aking designer glasses, at ang aking hindi matatawarang kumpiyansa ay malayo sa Elena na kilala niya. Madam E, it's a pleasure to finally meet you. Lumapit si Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asang makakakuha siya ng pondo mula sa akin. I am Marco Alonzo, chairman of Alonzo Holdings. Inilahad niya ang kanyang kamay. Tinitigan ko lang ito. Hindi ko kinuha. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tumagal ng halos 10 segundo, sapat na para mapahiya siya sa harap ng ibang mga negosyante. I don't shake hands during preliminary assessments, Mr. Alonzo. I only shake hands when a deal is profitable. At sa nakikita ko sa financial statements nyo, wala pa tayong dahilan para magkamay. Malamig kong sabi. Ang boses ko ay kontrolado, kasing talim ng isang scalpel. Oh, I understand. Business is business. Singit ni Bianca. Pilit na ipinapasok ang sarili sa usapan. I am Bianca, the president. We have heard so much about E-Empire's success in Singapore. Your growth is inspiring. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Inspiration is for the weak. Mrs. Alonzo, results are for the professionals. Your Kalinga Mom's line, for instance. I heard it's facing another recall due to heavy metal contamination. Quite a disappointing result for a president. Don't you think? Namutla si Bianca.
Ang kanyang labi ay nanginig pero wala siyang naisagot. Ang paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang Madam E na inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay tila dumating para ilibing sila ng buhay. Madam E, please, let's talk in the VIP lounge. We have a lot to offer. Pakiusap ni Marco. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. Doon sa lalim ng kanyang mga mata. Nakita ko ang anino ng lalaking minahal ko noon. Pero wala na akong nararamdamang kahit ano kundi pagkasuklam. You have 5 minutes. Mr. Alonzo, make it count. Sabi ko bago tumalikod at naglakad patungo sa lounge. Sa loob ng VIP room, ang hangin ay naging mas lalong mabigat. Naupo ako sa gitna ng sofa, habang sina Marco at Bianca ay nakaupo sa harap ko na parang mga estudyanteng pinapagalitan ng prinsipal. Sa gilid, nakita ko ang pagpasok ni Doña Celeste. Mukha siyang masungit pa rin, pero ang kanyang panginginig ay hindi maitago ng kanyang makapal na make-up. Madam E, I am Celeste Alonzo, the matriarch. Let me be direct. We need 500 million pesos to restructure our debt. In exchange, we are offering 20% of the company. Matapang na sabi ng matanda, isang maikling tawa ang pinakawalan ko, isang tawang walang saya. 20% for 500 million in a company that is drowning in lawsuits and bad debt. You're not looking for an investor, Doña Celeste. You're looking for a miracle, and I am not a saint. Then what do you want? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Nakatingin sa baba kung saan maraming tao ang naglalakad. Kinuha ko ang aking fountain pen at isang maliit na card. Isinulat ko ang isang numero doon at iniharap sa kanila. I will give you 1 billion pesos. Simula ko. Ang kanilang mga mata ay nagliwanag sa tuwa. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, itinuloy ko ang aking pangungusap. But I want 51% of Alonzo Holdings. I want total control. And the first thing I will do as the new owner is to fire everyone who caused the company's downfall, starting with the president. Itinuro ko si Bianca. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at takot. You can't do that. This is a family business. Sigaw niya. Then stay a family business and go bankrupt. The choice is yours. Sabi ko habang naglalakad na patungo sa pinto. Ngunit bago ako makalabas, huminto ako sa tapat ni Marco. Hinubad ko ang aking salamin at tinitigan siya ng malapitan. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Ang pagkilala ay nagsimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Madam E, your eyes. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Your eyes look exactly like a ghost, Mr. Alonzo, putol ko sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Be careful. Ghosts usually come back to take what was stolen from them. Iniwan ko silang tulala sa loob ng silid. Paglabas ko ng hotel, ang hangin sa labas ay tila masarap sa pakiramdam. Pero sa gilid ng aking paningin, nakita ko muli ang itim na SUV. Ang lalaking misteryoso ay nakatayo sa tabi nito. Nakasuot ng sunglasses, at dahan-dahang tumango sa akin. Sino siya? At bakit tila alam niya ang bawat hakbang ko? Isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Galing kay Rafael. Elena, the twins are asking for you. Also, a package arrived in Singapore for Madame E. It's a locket. Inside is a picture of you. From 10 years ago. Ang aking puso ay bumitaw ng isang malakas na pintig. May ibang nakakaalam sa aking tunay na pagkatao. At hindi ko alam kung siya ay kakampi o mas malalang kaaway kaysa sa mga Alonzo. May mga tao na ang tingin sa kanilang sarili ay magagaling na mga ngaso. Hindi nila alam na sila na pala ang dahan-dahang iginigiya patungo sa kumunoy. Si Marco Alonzo ay isa sa mga taong iyon. Sa loob ng 7 taon naming pagsasama, ang sandata niya ay ang kanyang mapanlinlang na ngiti at ang kanyang boses na tila humahaplos sa kaluluwa. Akala niya ay kaya niya pa ring gamitin ang kamandag na yon laban sa akin. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ngayon ay uminom na ng lahat ng klaseng lason at natutunan na itong gawing pampalakas. Madam E, thank you for agreeing to this private dinner.
I believe that the best deals are made outside the boardroom, where we can speak from the heart. Simula ni Marco, habang ibinibuhos ang mamahaling red wine sa aking baso. Nasa loob kami ng isang eksklusibong fine dining restaurant sa Bonifacio Global CE. Ang paligid ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang instrumental na musika at ang marahang paggalaw ng mga waiter sa labas ng aming private booth. Nakasuot ako ng isang emerald green na cocktail dress na lalong nagpatingkad sa aking kutis at sa aking malamig na aura. The heart has no place in business, Mr. Alonzo, but since you insisted, I'll give you 30 minutes of my time. Sagot ko habang pinaglalaruan ang stem ng aking baso. Hindi ko iniinom ang alak. Sa mundong ito, ang unang mawala ng kontrol sa sarili ang siyang unang matatalo. You are a very tough woman, Madam E. It's rare to find someone so young and yet so ruthless. You remind me of someone I used to know. Wika niya, ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa likod ng aking suot na designer glasses. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ruthlessness is just a reaction to a world that tries to step on you. And who is this someone, Mr. Alonzo? Is she as successful as I am? Huminga ng malalim si Marco. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng isang huwad na lungkot, isang ekspresyong kabisado ko na. She was my first wife, Elena. She was kind, but unfortunately, she wasn't strong enough for this world. She suffered from mental instability after we lost our child. She eventually left me, and until now, I carry the burden of not being able to save her. Halos mabitawan ko ang aking tinidor sa tindi ng aking pagkasuklam. Ang kapal ng mukha niyang baluktutin ang katotohanan. Ginagawa niyang biktima ang kanyang sarili habang ipinagmumukha akong baliw sa harap ng ibang tao. Ito ang sining ng gaslighting na itinuro sa kanya ni Doña Celeste. Is that so how tragic? Sabi ko. Ang boses ko ay walang kahit anong emosyon. But I heard a different story. I heard that you married your second wife on the same day you kicked your first wife out. Isn't that a bit efficient for a grieving husband? Nabulunan si Marco sa iniinom niyang alak. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namula. Those are just rumors, Madame E. People love to destroy the reputation of successful men. Bianca was a necessity for the company. But to be honest, it's a marriage of convenience. My heart has been empty for a long time. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Sinusubukang hawakan ang aking mga daliri. But tonight, seeing you, I feel a connection I haven't felt in years. Maybe the 1 billion pesos isn't the only thing we can share. Tiningnan ko ang kanyang kamay, na tila ba tinitingnan ko ang isang maduming insekto. Mr. Alonzo, are you trying to seduce your potential majority shareholder? That is a very risky strategy. Or are you that desperate to keep your power, that you're willing to sell your body since your company has nothing left to sell? Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay napuno ng kahihiyan. I didn't mean it that way. I just thought. You thought I was like those other women who get swayed by your practice charms. You thought you could use me to get out of the 51% requirement. Tumayo ako. Ang tunog ng pag-urong ng aking upuan ay tila isang babala. Alonzo Holdings is rotting because it is led by a man who thinks honesty is an option and loyalty is a commodity. Who are you really? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at kaba. You've been attacking me and my family personally since you arrived. This isn't just business. Ano ang kailangan mo sa amin? Lumakad ako paikot sa mesa at huminto sa likuran niya. Iniyuko ko ang aking ulo at bumulong sa kanyang tenga. Sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking hininga. I told you, Mr. Alonzo, I am here to take what was stolen. At hindi lang pera ang kinuha niyo sa akin. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking suot na wig at ang aking glasses. Hinayaan kong mahulog ang aking mahabang itim na buhok sa aking balikat. Pagkatapos ay humarap ako sa kanya ng husto. Ang liwanag ng chandelier ay tumama ng diretso sa aking mukha. Ang mga mata ni Marco ay halos lumabas sa kanyang mga sockets. Ang kanyang baso ay nahulog sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso.
Ang pulang alak ay kumalat sa puting carpet, na parang sariwang dugo. Elena, nautal niyang sambit. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Impossible. Patay ka na, sabi ni Mama. Sabi ni Liza. Patay na nga ang Elena na kilala mo, Marco, sabi ko, habang nakatingin ng diretso sa kanyang nanginginig na mga mata. Ang Elena na nagmakaawa, ang Elena na umiyak, ang Elena na naniwala sa mga kasinungalingan mo, matagal na siyang ibinaon sa limot. Ang nasa harap mo ngayon ay ang iyong maniningil. Elena, please, let's talk. I can explain everything. Nagsimula siyang tumayo. Susubukan niya akong hawakan, ngunit mabilis akong umatras. Explain what na kinalimutan mo ang 7 taon natin sa loob ng isang gabi. Na pinagmukha mo akong baliw para lang makuha ang mga patents ko. O na pinabayaan mo akong mamatay sa ulan habang nagpapakasaya ka sa ibang babae. Ang bawat salita ko ay parang hampas ng latigo. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Marco. Dahil bukas, ang board of directors ay magtitipon. At sa sandaling pirmahan mo ang kasunduan, wala na kayong bahay, wala na kayong kumpanya, at wala na kayong pangalan. Lalakad na sana ako palabas nang biglang bumukas ang pinto ng private room. Pumasok si Bianca, na kanina pa pala nakikinig sa labas. Ang kanyang mukha ay maputla, puno ng puot at inggit. Hindi ko hahayaang makuha mo ang lahat. Elena, sigaw ni Bianca habang may iwinawagayway na dokumento. Alam ko ang tungkol sa mga bata sa Singapore, at kung ayaw mong malaman ng buong mundo ang tungkol sa kanila, aatras ka sa deal na ito ngayon din. Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang takot na pilit kong itinago sa loob ng 5 taon ay muling kumatok sa aking dibdib. Pero hindi ko ipinakita sa kanila ang aking kahinaan. Subukan mo, Bianca. Hamon ko habang lumalapit sa kanya. Dahil sa oras na madampian ng dumi ang pangalan ng mga anak ko, sisiguraduhin kong ang huling hininga mo ay gagawin mo sa loob ng isang selda na walang bintana. At tandaan mo, may hawak akong ebidensya ng ilegal na transaksyon ng tatay mo sa customs. Sino sa atin ang unang mawawala ng lahat? Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Iniwan ko silang dalawa na magkayakap sa gitna ng kanilang sariling impyerno. Pagbaba ko sa lobby, ang aking puso ay mabilis ang tibok. Pero ang aking isipan ay nananatiling matalas. Isang itim na SUV ang naghihintay sa labas. Bumukas ang bintana nito. Ang misteryosong lalaki ay nandoon pa rin. Get in, Elena, sabi niya. Ang boses niya ay malalim at puno ng awtoridad. Your children are in danger, but not from Bianca. You need to see this. Ang bawat hakbang ko sa loob ng sasakyang ito ay tila pagpasok sa isang bagong dimensyon ng panganib. Sa tabi ko, ang lalaking misteryoso ay hindi man lang tumitingin sa akin, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin. Ang amoy ng katad at mamahaling tabako ay humahalo sa lamig ng aircon. Hindi ako natatakot sa kanya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko sa kamay ng mga Alonzo. Ang kamatayan ay tila isang lumang kaibigan na lamang. Pero ang usapin tungkol sa aking mga anak ay ibang kwento. Iyon ang tanging lamat sa aking suot na baluti. Sino ka talaga at anong kinalaman mo sa mga anak ko? Ang boses ko ay mariin, bawat pantig ay may kasamang banta. Major Valeriano ng National Intelligence, tipid niyang sagot habang nananatiling nakatingin sa kalsada. 10 taon ko nang binabantayan ang pamilya Alonzo dahil sa ugnayan nila sa mga illegal na offshore accounts ng pamilya Sarmiento. At ang mga anak mo, Elena, hindi si Bianca ang nagpadala ng tao sa Singapore. Si Doña Celeste ang nagbayad ng mga private investigators para hanapin ang anumang butas sa buhay mo sa sandaling malaman niyang ikaw ang Madam E. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad, Doña Celeste. Ang babaeng walang ibang alam kundi ang protektahan ang kanyang trono, kahit na kailangan niyang pumatay ng sariling dugo. Anong balak niya? Gusto niyang gamitin ang kambal para puwersahin kang ibigay ang Kalinga Moms sa ilalim ng Alonzo Holdings nang walang bayad. At ang mas malala, nakahanda siyang palabasin na dinukot mo ang mga bata mula kay Marco, ang ama nila, para mawalan ka ng karapatan sa kanila. Paliwanag ni Valeriano. Isang maikling tawa ang pinakawalan ko.
Isang tawang puno ng pait. Ang akala niya ay ganun pa rin ako kahinam. Akala niya ay kaya niya pa rin akong diktahan dahil sa utang na loob. Huwag kang maging kampante, Elena. Ang isang sugatang tigre ay mas mapanganib. Paalala ng Major. Ihatid mo ako sa mansion ng mga Alonzo. Utos ko. Ngayon din, pagdating namin sa harap ng mansion, ang malaking bakal na gate ay tila isang pintuan patungo sa impyerno. Hindi na ako naghintay na pagbuksan ng gwardya. Gamit ang aking tablet, muli kong pinasok ang security system ng bahay na ako mismo ang nagdisenyo noon. Sa isang click, bumukas ang gate ng kusa. Pumasok ang aming sasakyan ng may autoridad. Bumaba ako at dire-diretsong pumasok sa main hall. Doon, nakaupo si Doña Celeste sa kanyang paboritong silya. Hawak ang isang rosaryo na tila ba ang panalangin ay makapaghuhugas sa kanyang maduming konsensya. Sa tabi niya ay nakatayo si Liza, na tila isang asong naghihintay ng utos. Elena, ang lakas din ng loob mong pumasok dito matapos mong hiyain ang anak ko. Simula ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa akin. Hiyain, Doña Celeste. Hindi ko kailangang hiyain si Marco. Siya mismo ang gumagawa niyon sa sarili niya. Sagot ko habang humihinto sa tapat niya. Inilapag ko ang isang makapal na folder sa mesa. Andito ako para tapusin ang lahat ng ito, tungkol sa deal 51%. Kalimutan mo na iyan. Mabilis na singit ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Alam na namin ang tungkol sa mga anak mo, at sa sandaling tumawag kami sa media at sa pulisya. Ikaw ang lalabas na masama. Isang asawang nagtago ng mga anak sa sariling ama. Makukulong ka, Elena. Tinitigan ko si Liza, pagkatapos ay binalingan ko si Doña Celeste. Utang na loob, iyan ang laging isinusumbat niyo sa akin. Di ba na pinalaki niyo ako, na pinatira niyo ako rito, na binigyan niyo ako ng pangalan? Dahil totoo naman, sigaw ng matanda habang tumatayo. Ang kanyang rosaryo ay humampas sa mesa. Wala kang utang na loob, pagkatapos ng lahat, sisirain mo lang ang kumpanya. Ngayon, tingnan niyo ang dokumentong iyan, sabi ko. Itinuro ang folder. Ang lupang kinatatayuan ng mansion na ito, ang mga hasyenda sa Batangas, at maging ang mismong building ng Alonzo Holdings, lahat ng iyan ay isinanla niyo sa isang third-party lending firm noong nakaraang taon para isalba ang inyong mga depektibong produkto. Ang firm na iyon, pinili ko na kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celeste. Anong sinasabi mo? Ibig sabihin, ako na ang may hawak ng titulo ng bahay na ito. Ako na ang may-ari ng bawat pader, bawat kisame, at bawat piraso ng sahig na inaapakan niyo ngayon. Malamig kong paliwanag. Kaya sa susunod na magsasalita kayo tungkol sa utang na loob, siguraduhin niyong may matitirhan pa kayo bukas. Dahil sa isang kumpas ng kamay ko, maaari ko kayong palayasin dito sa loob ng 10 minuto. Nanginig ang buong katawan ni Doña Celeste. Napaupo siya sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Liza naman ay hindi makapagsalita. Ang kanyang kayabangan ay tila bula na biglang naglaho. Tungkol naman sa mga anak ko, pagpapatuloy ko, ang boses ko ay mas bumaba ngunit mas tumalim. Huwag na huwag niyo silang susubukang gamitin. Dahil ang video ng pagtanggap niyo ng kickbacks mula sa pamilya Sarmiento, hawak ko na. At ang major na nasa labas, sapat na ang ebidensya niya para ipadala kayong lahat sa kulungan bago pa man makarating ang mga anak ko sa Pilipinas. Elena? Hiha! Pag-usapan natin ito. Biglang nagbago ang tono ni Doña Celeste. Ang kanyang tinig ay naging mapagkumbaba, isang plastik na anyo ng pagsisisi. Pamilya pa rin tayo. Si Marco, mahal ka pa rin niya. Ang mga bata, kailangan nila ng ama at kailangan nila ng lola. Ang pamilya ay hindi nagtatraidor, Doña Celeste. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pangarap. Sabi ko habang tumatalikod na, wala na kayong pamilya sa akin. Ang mayroon lang tayo ay isang utang na dapat bayaran. At sinisimulan ko na ang paniningil. Lalakad na sana ako palabas nang marinig ko ang sigaw ni Bianca mula sa itaas ng hagdan. Elena, huwag kang pakasisiguro. Akala mo ba ikaw lang ang may hawak ng alas? May hawak siyang cellphone at may ipinakita siyang litrato sa screen. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang litrato ay kuha sa loob ng isang silid sa Singapore.
Nakahiga ang aking kambal, natutulog, at may isang anino ng lalaking nakatayo sa tabi nila na may hawak na hiringgilya. Isang tawag ko lang at hindi na magigising ang mga anak mo, banta ni Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na ngiti. Pirmahan mo ang turnover ng Kalinga Moms sa akin o mamili ka ng kulay ng kabaong para sa kambal mo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa mansyon ay naging nakabibingi. Ang puot na aking itinatago ay tila sumabog. Ngunit hindi sa pamamagitan ng sigaw. Ang aking mga mata ay naging kasing pula ng apoy, habang ang aking isipan ay mabilis na nag-iisip ng susunod na hakbang. Ang panganib ay hindi na tungkol sa pera o dangal. Ito ay tungkol na sa buhay ng aking mga anak. At sa harap ng isang desperadong kaaway, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa aking puso. Ang larawang ipinapakita ni Bianca ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang lason na dahan-dahang sumisira sa aking kontrol. Nakikita ko ang aking mga anak, ang aking buhay, na mahimbing na natutulog habang ang isang anino ay nakatayo sa kanilang tabi. Ngunit sa kabila ng dagundong ng kaba sa aking dibdib, nanatiling bato ang aking mukha. Sa mundong ito ng mga buwaya, ang pagpapakita ng takot ay pag-imbita sa kamatayan. Hinayaan ko ang malamig na hangin ng mansion na balutin ang aking pagkatao hanggang sa maging kasing talim ako ng isang bagong hasang itak. Anong tinitingin-tingin mo? Elena, pirmahan mo na ang dokumento. Ibigay mo sa akin ang Kalinga Moms. O panoorin mong mawala ng hininga ang kambal mo sa pamamagitan ng screen na ito. Ang boses ni Bianca ay puno ng isang uri ng baliw na katuwaan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila isang taong nawalan na ng katinuan dahil sa ambisyon. Lumingon ako kay Doña Celeste. Ang matanda ay nakaiwas ng tingin. Ngunit hindi siya nagsasalita para pigilan si Bianca. Ang kanyang pananahimik ay isang kumpirmasyon. Mas mahalaga sa kanya ang kumpanya kaysa sa buhay ng sarili niyang mga apo. At si Liza, nakatayo siya sa gilid. Nanginginig ang mga labi. Tila ngayon lang niya napagtanto kung anong klaseng halimaw ang kinakampihan niya. Bianca, akala mo ba ay ganoon ako katanga? Ang boses ko ay lumabas na parang isang bulong mula sa hukay. Akala mo ba ay papasok ako sa lungga ng mga ahas nang walang dalang panlaban? Huwag mo akong idaan sa mga ganyang pananalita. Elena, isang pindot ko lang. Isang pindot mo lang. At ang lahat ng ilegal na transaksyon ng tatay mo sa mga depektibong raw materials mula sa China ay lalabas sa lahat ng newsfeed sa Pilipinas. Putol ko sa kanya. Kinuha ko ang aking cellphone at iniharap sa kanya ang isang live stream. Tingnan mo ng mabuti. Ang mga warehouse nyo sa Valenzuela kasalukuyan nang hinahalughog ng mga tauhan ni Major Valeriano. At ang lalaking nasa litrato mo, tingnan mong mabuti ang kanyang pulso. Nanliit ang mga mata ni Bianca habang tinititigan ang screen. Sa litrato, ang lalaking nakatayo sa tabi ng aking mga anak ay may suot na isang pamilyar na silver band sa kanyang pulso. Iyan ay isa sa mga elite security personnel ng Singapore Police Force. Paliwanag ko, ang bawat salita ko ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang litratong ipinadala sa iyo ay hindi galing sa tauhan mo. Galing iyan sa security feed na sinadyang ipakita sa iyo para malaman ko kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Ang tauhan mo, kanina pa siya nakaposas sa basement ng building ko sa Singapore. Ang cellphone ni Bianca ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng screen nito ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng isang matinding takot. Hindi maaari iyon, sabi ng tatay ko, nauutal niyang sabi. Ang tatay mo ay kasalukuyan na ring iniimbestigahan. Dagdag ko habang lumalapit sa kanya. Sa loob ng 5 taon, Bianca, hindi lang ako nagpalaki ng mga bata. Nag-ipon ako ng bawat ebidensya ng inyong katiwalian. Ang bawat botelyang Kalinga Moms na inilabas niyo na may halong kontaminasyon ay may katumbas na kasong kriminal. At dahil ikaw ang pumirma sa mga quality control documents bilang president, ikaw ang direktang mananagot. Mama Marco, tulungan niyo ako, sigaw ni Bianca, humaharap sa 2 Alonzo. Pero si Doña Celeste ay nanatiling nakaupo.
Tila isang estatwa na walang naririnig. Si Marco naman, na pumasok lang sa silid, ay nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam habang nakatingin kay Bianca. "Totoo ba, Bianca?" tanong ni Marco. Ang boses niya ay basag. "Ginamit mo ang mga anak ko para takutin si Elena. Ganun ka ba kademonyo?" "Para sa atin ito, Marco. Para sa kumpanya," pagtatanggol ni Bianca. Susubukan niyang lumapit kay Marco, pero itunulak siya nito. "Huwag mo akong hawakan," malamig na sabi ni Marco. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisamo. "Elena, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang gagawin nila. Ang mga bata. Ligtas ba talaga sila?" Hindi ko siya sinagot. Hindi niya nararapat makuha ang aking atensyon. Sa halip, binalingan ko si Doña Celeste. Tapos na ang laro. Doña Celeste, ang 51% na hinihingi ko kanina. Hindi ko na kailangan niyon. Dahil sa loob ng isang linggo, ang kumpanyang ito ay mawawalan ng lisensya. Ang lahat ng assets nyo ay i-freeze ng gobyerno. Wala na kayong kumpanyang isasalba. Tumayo ako ng tuwid, inayos ang aking suit, at nagsimulang maglakad palabas. Pero bago ako makarating sa pinto, huminto ako sa tapat ni Liza. "Liza, may pagkakataon ka pa," bulong ko sa kanya. Sapat na para siya lang ang makarinig. "Ang mga dokumentong itinago mo sa ilalim ng desk mo sa opisina. Ang ebidensya na pinilit ka lang ni na Doña Celeste na magnakaw ng designs ko. Ibigay mo iyon kay Major Valeriano. Iyon lang ang tanging paraan para hindi ka sumama sa kanilang pagbagsak." Hindi nakapagsalita si Lisa. Tanging ang mabilis na pagtulo ng kanyang mga luha ang sumagot sa akin. Paglabas ko ng mansion, ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang pagpapala. Nakatayo si Major Valeriano sa tabi ng sasakyan. Tumango siya sa akin, isang senyales na ang lahat ay ayon sa plano. Ngunit bago pa man ako makapasok sa loob, ang aking cellphone ay muling tumunog. Isang tawag mula sa Singapore, ang yaya ng aking mga anak. Madam Elena, ang boses niya ay puno ng matinding takot. "Nawawala ang mga bata, may mga lalaking pumasok sa hotel. Hindi sila mga pulis, sinaktan nila ang mga guards, madam. Nakuha nila sina Nathan at Natalia." Ang aking mundo ay biglang dumanas ng isang matinding lindol. Ang lahat ng aking pinaghandaan, ang aking mga plano, ang aking mga alas, lahat ng iyon ay tila nawala ng halaga sa loob ng isang sandali. Kung hindi si Bianca ang kumuha sa kanila, at kung ang mga pulis ay huli na, sino? Lumingon ako sa mansyon ng mga Alonzo. Nakita ko si Bianca sa bintana, tumatawa ng malakas habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isang tunog ng tagumpay mula sa isang taong wala nang kinatatakutan. "Akala mo ba ay isa lang ang alas ko, Elena?" Sigaw niya mula sa itaas. "Ang tatay ko, ang mga totoong koneksyon niya, hindi mo sila kilala. Hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo." Ang aking tuhod ay tila bibigay, pero bago pa man ako matumba, isang matitigas na braso ang sumalo sa akin. Si Major Valeriano. Ang kanyang mukha ay seryoso, pero may isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. "Elena, listen to me," mariin niyang sabi. "Alam namin kung nasaan sila, at hindi sila kinuha ng mga tauhan ni Bianca. May mas malalim na sikreto ang pamilya niyo na hindi mo pa alam. Ang tatay mo, hindi siya namatay sa aksidente lang." Ang huling pangungusap niya ay tila isang kidlat na tumama sa aking isipan. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang buhay ng aking mga anak ay tila nagkabuhol-buhol sa isang madilim na web ng kasinungalingan. Sa bawat tibok ng aking puso, tila may isang martilyong pumupukpok sa aking bungo. Ang balitang nawawala ang aking mga anak ay sapat na para paralisahin ang sinumang ina. Pero hindi ako pwedeng bumigay. Sa gitna ng dilim sa labas ng mansyon ng mga Alonzo, tinitigan ko si Bianca na tila ba isa siyang dumi na kailangang burahin. Ang kanyang tawa ay kasing pait ng lason. Ngunit hindi niya alam na ang bawat halakhak niya ay lalong nagpapatigas sa aking determinasyon. Ang takot ay isang luho
na hindi ko kayang bayaran sa oras na ito. Elena, huwag kang magpadala sa emosyon. Iyan ang gusto nila. Mariing bulong ni Major Valeriano habang mahigpit na nakahawak sa aking braso. Ang mga anak mo ay hindi hawak ni Bianca. Ibang grupo ang kumuha sa kanila. Isang grupong mas malaki kaysa sa mga Sarmiento at Alonzo. Sino-sino ang may kakayahang gawin iyon? Ang boses ko ay mababa, kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Bago pa makasagot si Valeriano, bumukas ang pinto ng mansion. Lumabas si Liza. Ang kanyang mukha ay maputla, basang-basa ng luha. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang digital recorder. Hindi siya tumingin kay Bianca o kay Doña Celeste. Diretso siyang lumakad patungo sa akin at lumuhod sa aking paanan. Ate Elena, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Hikbi ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam na aabot sila sa ganito. Hindi ko alam na pati ang mga bata ay idadamay nila. Liza, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito, sigaw ni Doña Celeste mula sa loob. Ang boses niya ay puno ng takot na mabunyag ang lahat. Tiningnan ko si Liza. Tumayo ka. Hindi ko kailangan ng luha mo. Kailangan ko ng impormasyon. Nasaan ang mga anak ko? Tumayo si Liza. Inabot niya sa akin ang recorder. Narinig ko silang nag-uusap sa library kanina. Si Doña Celeste, si Bianca. At ang tatay ni Bianca na si Don Fernando. Hindi nila kinuha ang mga bata para itago lang. Ibinigay nila ang mga bata kay Don Carlos, ang lalaking naging dahilan ng pagbagsak ng tatay mo noon. Gagamitin nila ang kambal bilang collateral para sa isang deal sa Singapore. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Don Carlos, ang pangalang matagal nang ibinao ng aking pamilya. Siya ang dating kasosyo ng aking ama na nagnakaw ng lahat ng aming ari-arian. Ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama sa aksidente, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Ate, nasa recorder na ito ang lahat. Pagpapatuloy ni Liza habang nakatingin ng matapang kay Bianca. Andito ang pag-amin nila na sila ang nagplano ng lahat mula sa pagpapakita sayo ng pekeng divorce papers. Ang pagnanakaw sa designs ng Kalinga Moms, hanggang sa sabotan nila kay Don Carlos para dukutin ang mga bata. Walang maniniwala sayo. Liza, isang hamak na assistant ka lang, sigaw ni Bianca, habang pababa ng hagdan. Susubukan niyang hablutin ang recorder pero mabilis siyang hinarang ni Major Valeriano. Diyan ka nagkakamali. Bianca, sabi ni Valeriano habang ipinapakita ang kanyang badge. Hindi lang si Liza ang nakikinig. Ang buong mansion na ito ay naka-wiretap na simula nang pumasok si Madam E sa bansa. Ang lahat ng sinabi niyo ay recorded sa server ng National Intelligence. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mukha ni Bianca ay naging kasing puti ng papel. Ang kayabangan niya ay tila isang bula na biglang pumutok. Si Doña Celeste naman ay napakapit sa pader. Tila ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay dahan-dahang nawawala sa kanyang mga kamay. Elena, please, huwag mong ituloy ito. Pagsamo ni Marco na ngayon lang nakalabas ng bahay. Ibibigay namin ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay. Basta makuha lang natin ang mga bata. Pamilya tayo, 'di ba? Tinitigan ko si Marco nang may matinding pagkasuklam. Pamilya. Ang pamilya ay hindi nagbebenta ng sariling apo sa kaaway ng kanilang mga magulang. Ang pamilya ay hindi nanonood habang ang asawa nila ay itinuturing na basura. Lumingon ako kay Valeriano. Major, execute the arrest warrants. Lahat sila, walang ititira. Wait ang mga bata. Kung ipakukulong nyo kami, hindi nyo malalaman kung nasaan sila, huling hirit ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sabi ko sa'yo kanina, Bianca, huwag mo akong itulad sa'yo habang nagpapakasaya ka sa tawa mo sa balkonahe. Ang mga tauhan ko sa Singapore, kasama ang Special Forces, ay kasalukuyan nang pumapasok sa safe house ni Don Carlos. Ang live feed ay nasa tablet ko. Iniharap ko sa kanila ang screen. Nakita ko sina Nathan at Natalia. Ligtas na karga ng aking mga security personnel. Wala silang malay, mukhang pinatulog lang, pero wala silang galos.
Ang mga tauhan ni Don Carlos ay nakadapa na sa sahig. Nakaposas. Game over. Bulong ko. Napanood ko kung paano dinala ng mga pulis sina Doña Celeste, Bianca, at Marco patungo sa mga naghihintay na sasakyan. Ang mga flash ng kamera ng media na kanina pa pala nakabantay sa labas ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanilang kahihiyan sa buong bansa. Ang royal family ng Alonzo Holdings ay gumuho sa loob lang ng isang gabi. Naiwan kami ni Liza at Major Valeriano sa tapat ng mansion. Tumingin ako kay Liza. Bakit mo ginawa ito? Liza, bakit mo pinili ang pumanik sa akin ngayon? Dahil sa loob ng 5 taon, Ate Elena, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Sagot niya habang nakayuko. Ang bawat sentimong ibinibigay nila sa akin ay amoy dugo at pawis mo. Nung nalaman kong may kambal ka, doon ko napagtanto na kung hindi ako magsasalita, magiging katulad na rin ako nila. Gusto ko lang maituwid ang mali. Huwag mong asahan na mapapatawad kita agad. Liza, sabi ko, ang boses ko ay nananatiling matigas pero may bahid ng katotohanan. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ka isasama sa mga kasong isasampa ko. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong magsimulang muli, malayo sa mga Alonzo. Lumingon ako sa langit. Ang ulan ay tumitila na, at ang unang silahis ng liwanag ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw. Ang aking paghihiganti ay tapos na, pero ang aking laban para sa katarungan ng aking ama ay nagsisimula pa lang. Elena, tawag ni Valeriano, may isa pa tayong kailangang puntahan. Ang bangkay ng tatay mo. Hindi ito nasa sementeryo na alam mo. Inilipat ito ni Doña Celeste, 10 taon na ang nakalilipas para itago ang ebidensya ng autopsy. Ang aking puso ay bumitaw ng isang malakas na pintig. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa harap ko na. Ang katarungan ay hindi dumarating sa mga taong naghihintay lamang. Ito ay kinukuha ng mga taong may sapat na gilas para itayo ang sarili nilang hukuman. Nakatayo ako sa harap ng grand stage ng Manila Hotel, ang lugar kung saan gaganapin ang huling charity gala ng Alonzo Holdings o ang huling gabi ng kanilang pag-iral. Suot ko ang isang kulay dugong terno na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang bawat tahi ay tila sumisigaw ng aking tagumpay. Sa aking leeg ay nakasabit ang locket na ipinadala sa akin sa Singapore, ang locket na naglalaman ng katotohanang 10 taon nilang itinago. Madam Elena, the media is ready. Ang lahat ng board of directors ng Alonzo at Sarmiento ay narito na. Wala silang kaalam-alam na ang gabi ng pagdiriwang ay magiging gabi ng kanilang paglilibing. Ulat ni Gabriel sa aking tabi. Mabuti. Siguraduhin na walang makakalabas ng pintong ito hanggang hindi ko natatapos ang aking talumpati. Malamig kong utos habang inuayos ang aking buhok. Pagpasok ko sa ballroom, ang lahat ay tumigil sa kanilang pag-uusap. Nakita ko si Doña Celeste na nakalabas ng kulungan dahil sa isang pansamantalang bond, nakasuot ng makapal na belo na tila ba kaya nitong itago ang kanyang kahihiyan. Katabi niya si Marco na mukhang isang bangkay na naglalakad, at si Bianca na pilit na nag-aayos ng kanyang mukha sa kabila ng mga pasas sa kanyang dangal. Elena, anong ginagawa mo rito? Ang sabi ng mga abogado, bawal kang lumapit sa amin. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng maraming tao. Hindi ko siya pinansin. Dire-diretso akong lumakad patungo sa podium. Kinuha ko ang mikropono. Ang tunog ng aking pagtapik dito ay tila isang babala na gumuho sa katahimikan ng silid. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ngayong gabi, narito tayo para sa isang charity. Pero hindi para sa mga mahihirap, kundi para sa katarungan. 10 taon na ang nakalilipas. Isang matapat na negosyante, si Ricardo Villanueva, ang namatay sa isang aksidente. Ang sabi ng mga pulis noon, nawala ng preno ang kanyang sasakyan. Pero ang totoo, ang sasakyan niya ay sinadyang sirain. Narinig ko ang mahinang singhap mula sa mga bisita. Nakita ko ang pagkapit ni Doña Celeste sa braso ni Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Andito ang ebidensya. Pagpapatuloy ko habang itinuturo ang malaking screen sa aking likuran,
Lumabas doon ang isang lumang autopsy report at isang video ng isang lalaking umaamin sa krimen. Ang lalaking ito ay ang dating driver ni Doña Celeste. Sinugo siya para siguruhing hindi makakarating ang tatay ko sa pulong, kung saan ibubunyag niya ang pagnanakaw ng pamilya Alonzo sa pondo ng bayan. Sinungaling ka, gawa-gawa mo lang iyan, sigaw ni Doña Celeste, habang sinusubukang tumayo. Pero mabilis siyang hinarang ng mga gwardya ni Major Valeriano. Gawa-gawa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Panoorin niyo ang susunod na video. Lumabas sa screen ang isang footage mula sa isang pribadong ospital. Nakita ko si Doña Celeste at si Don Carlos, ang tatay ni Bianca, na nagpapalitan ng mga dokumento sa tabi ng bangkay ng aking ama. Ang usapan ay malinaw, ang kumpanya ni tatay ay hahatiin sa kanilang dalawa, kapalit ng katahimikan tungkol sa murder. Ang buong ballroom ay napuno ng galit na bulungan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni na Celeste at Bianca. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol na sa isang malamig na krimen na nabunyag matapos ang isang dekada. Ito ang dahilan kung bakit kinuha niyo ang mga anak ko. Diba? Tanong ko. Ang boses ko ay mas bumaba, ngunit mas tumalim. Dahil natatakot kayong lumabas ang katotohanan ito, pero nagkakamali kayo. Ang isang ina ay hindi lang basta nagpoprotekta. Ang isang ina ay marunong ding sumira ng mga halimaw na nagbabanta sa kanyang pamilya. Bumaba ako ng podium at lumapit sa tapat ni Marco. Tinitigan ko siya ng malapitan. Alam mo ba ito, Marco? Alam mo bang ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng tatay ko? Elena, hindi ko alam. Maniwala ka. Pagmamakaawa ni Marco. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Pero wala na akong nararamdamang kahit anong awa. Hindi mo alam dahil pinili mong huwag malaman, sabi ko. Kinuha mo ang lahat sa akin, ang tiwala ko, ang pag-ibig ko, at ang 7 taon ng buhay ko. Pero ngayong gabi, kukunin ko ang lahat sa inyo. Hindi ko na kailangan ang 51%. Dahil sa sandaling ito, ang Alonzo Holdings ay opisyal ng under receivership ng gobyerno dahil sa mga kasong murder, plunder, at kidnapping. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama si Major Valeriano. Bitbit nila ang mga handcuffs, nakikinang-kinang sa ilalim ng mga chandelier. Doña Celeste Alonzo, Bianca Sarmiento Alonzo, Marco Alonzo, you are all under arrest. Anunsyo ni Valeriano. Napanood ko kung paano sila isa-isang pinusasan sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala at kasosyo. Ang kahihiyang ito ay mas masahol pa sa kamatayan para sa kanila. Ang kanilang dangal, ang kanilang pangalan, at ang kanilang kayamanan ay tila mga abo na tinangay ng hangin. Ngunit bago sila mailabas, lumapit sa akin si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na galit. Akala mo ba panalo ka na? Elena, ang tatay ko. Hindi siya susuko. Isasama ka niya sa impyerno. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ko. Ang tatay mo kaninang alas 8 ng gabi. Nahuli na siya sa boundary ng Malaysia. At ang lahat ng bank accounts niya sa Switzerland na freeze ko na nung nakaraang linggo pa. Iniwan ko silang tulala habang kinakaladkad palabas. Ang katahimikan sa ballroom ay naging mabigat. Tila ang bawat tao doon ay natatakot na maging susunod na target ng aking galit. Lumakad ako palabas ng hotel. Hindi na lumingon pa sa mga pader na naging saksi ng aking pagkabasag. At ngayon ay saksi rin ng aking tagumpay. Sa labas, naghihintay si Rafael kasama ang aking kambal sa loob ng sasakyan. Mommy, is it done? Tanong ni Natalia habang yumayakap sa aking binti. Yes, baby, it's done. We are going home. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Papasok na sana ako sa sasakyan nang biglang may humawak sa aking balikat. Si Major Valeriano. Ang kanyang mukha ay seryoso. May hawak siyang isang maliit na envelope. Elena, may isang bagay pa na hindi mo alam. Bulong niya. Ang autopsy report ng tatay mo. May isa pang pirma doon na hindi mo napansin. Isang doktor na tumulong sa pagtago ng ebidensya, 10 taon na ang nakalilipas. Pinuksan ko ang envelope at pinasa ang pangalan.
Ang aking mundo ay tila muling niyanig ng isang malakas na lindol. Ang pangalang nakasulat doon ay ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa loob ng 5 taon. Ang pangalan ni Dr. Rafael Cruz. Lumingon ako kay Rafael na nasa loob ng sasakyan. Karga ang aking anak. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero ngayon ay tila isang kutsilyong handang bumaon sa aking likuran. Ang pagtitiwala ay parang isang kristal na banga. Sa sandaling mabasag ito, kahit anong pagdidikit ang gawin mo, ang mga lamat ay mananatiling saksi sa isang masakit na nakaraan. Habang nakatayo ako sa labas ng hotel, tinitingnan ang ngiti ni Rafael mula sa loob ng sasakyan. Naramdaman ko ang isang uri ng hapdi na mas matindi pa sa kataksilan ni Marco. Ang kataksilan ni Marco ay nanggaling sa isang taong hindi ako pinahalagahan. Pero ang kataksilan ni Rafael, nanggaling ito sa taong naging sandigan ko sa gitna ng aking pinakamadilim na gabi. Sa bawat tibok ng aking puso, ang tanong ay paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Hanggang saan ang hangganan ng kanyang mga kasinungalingan? Elena, bakit hindi ka pa pumapasok? Malamig na ang hangin dito, sabi ni Rafael pagbaba niya ng sasakyan. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon. Ang boses na nagligtas sa akin sa Singapore. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong itinaas ang envelope na ibinigay ni Valeriano. Pinanood ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pag-aalala patungo sa isang matinding gulat. At sa huli, isang amoy lupang katahimikan. Ang ngiting kanina ay nagbibigay ng init ay biglang naging isang malamig na maskara. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako tinulungan sa loob ng 5 taon, Rafael? Ang boses ko ay mababa, kasing talim ng isang scalpel. Dahil sa bawat gamot na ibinibigay mo sa akin, sa bawat check-up sa mga anak ko, sinusubukan mong pagbayaran ang pirma mong pumatay sa hustisya para sa tatay ko. Napayuko si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Elena, let me explain. I was a young resident doctor back pagkatapos ng board exams. Doña Celeste. She threatened my family. Sabi niya, papatayin niya ang mga magulang ko at kukunin ang lisensya ko kung hindi ko pipirmahan ang report na yon. Wala akong choice. Lahat tayo ay may choice. Rafael, ang bawat salita ko ay parang hampas ng latigo. Pinili mong protektahan ang sarili mo kaysa sa katotohanan. At pinili mong lumapit sa akin, magpanggap na kakampi. Habang alam mo ang lahat ng nangyari. Pumasok ako sa buhay mo para protektahan ka, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag na sa pagsisisi. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging pader mo sa Singapore. Ako ang nagbabantay sa mga anak mo laban sa mga tauhan ni Don Carlos. Ginawa ko ang lahat para maituwid ang mali. Elena, mahal kita. At mahal ko ang mga bata. Isang maikling tawa ang pinakawalan ko. Isang tawang puno ng pait at poot. Ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng isang krimen ay hindi pag-ibig. Rafael, iyan ay isang uri ng pagpapakitang tao para maibsan ang sarili mong konsensya. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang ideya na mapapatawad ka ng Diyos dahil sa pagtulong sa akin. Elena, please. Isipin mo ang mga bata. Sila lang ang mahalaga ngayon. Pagmamakaawa niya habang sinusubukan niyang hawakan ang aking kamay. Pero mabilis akong lumayo. Huwag mong gagamitin ang mga anak ko para isalba ang sarili mo. Sabi ko habang inihuhulog ang envelope sa kanyang paanan. Major Valeriano. Lumapit si Major Valeriano mula sa anino ng mga puno. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Ang puso ko ay tila binibiyak. Pero ang aking katuwiran ay nananatiling matigas. Sa paghihiganti ko, wala akong ititira kahit pa ang taong naging tanging ilaw sa aking buhay sa ibang bansa. Elena, huwag patawarin mo ako, hikbi ni Rafael, habang dahan-dahang pinupusasan ng mga pulis. Tumingin ako sa loob ng sasakyan. Nakita ko ang aking kambal na mahimbing pa ring natutulog. Walang kamalay-malay na ang taong itinuturing nilang tatay ay isa ring anino sa nakaraan ng kanilang ina. Hindi ko hinayaang makita nila ang eksenang ito. Ibibigay ko sa iyo ang huling konsiderasyon. Rafael,
Sabi ko habang nakatingin sa malayo. Dahil sa 5 taon na pag-aalaga mo sa mga anak ko, hindi ako magsasampa ng personal na kaso laban sa'yo. Pero ang gobyerno, hindi sila titigil. At ang lisensya mo, I'll make sure you'll never practice medicine again. Iyan ang kabayaran ng iyong pirma. Elena, huling sigaw ni Rafael, bago siya isakay sa police car. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng parking lot. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Ang bawat tao na minahal ko, ang bawat tao na pinagkatiwalaan ko, ay isa-isang nawala. Ang tagumpay ko ay may kasamang matinding lumbay. Isang uri ng pagkapanalo na ang tanging premyo ay ang mapait na katotohanan. Lumakad ako patungo sa driver's seat ng aking sasakyan. Pinaandar ko ang makina at sinimulang baybayin ang kalsada patungo sa aming bagong bahay, isang bahay na hindi pag-aari ng mga Alonzo, hindi pag-aari ng mga Sarmiento, at walang bahid ng mga Cruz. Isang bahay na akin lamang. Habang nagmamaneho, kinuha ko ang aking cellphone at nag-record ng isang maikling voice message para sa aking board of directors sa Singapore. Effective immediately, Kalinga Moms will be rebranded as the Villanueva Legacy. Ang lahat ng shares ng Alonzo Holdings ay ibebenta sa publiko at ang kikitain ay mapupunta sa foundation para sa mga pamilya ng biktima ng extrajudicial and corporate crimes. My mission in Manila is finished. Ipinikit ko ang aking mga mata sa isang saglit nang maramdaman ko ang isang mahinang pintig sa aking puso. Hindi ito pintig ng takot, kundi pintig ng paglaya. Ang bagyong Elena ay lumipas na, at ang iniwan nito ay isang malinis na lupain kung saan ang katotohanan lamang ang maaaring tumubo. Ngunit bago ako makarating sa gate ng aking bagong tahanan, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa tabi ng pintuan. Si Liza. Nakaupo siya sa baitang ng hagdan. Hawak ang isang maliit na kahon. Pagbaba ko, iniabot niya sa akin ang kahon nang walang imik. Binuksan ko ito. Sa loob ay ang orihinal na diary ng aking tatay na matagal nang nawawala. Sa huling pahina, may nakasulat na isang mensahe para sa akin. 10 taon na ang nakalilipas. Elena, aking anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na hindi ko nagawa. Huwag kang maghiganti para sa akin. Magtagumpay ka para sa sarili mo. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagpapakulong ng iba, kundi sa pagpili mong maging malaya. Ang mga luha na 5 taon kong pinigilan ay dahan-dahang pumatak sa papel. Ang galit na nagpapatakbo sa aking buhay ay biglang napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Ang kabanata ng aking buhay sa Manila ay hindi matatapos sa isang sementeryo o sa isang selda, kundi sa isang bagong simula. 2 taon na ang lumipas mula ng huli kong matanaw ang mga gusali ng Maynila mula sa bintana ng eroplano. Ngayon, sa harap ng asul na karagatan ng Palawan, ang tanging naririnig ko ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawanan ni Nathan at Natalia na naghahabulan sa buhanginan. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, isang uri ng kalayaan na hindi ko inakalang matatamo ko matapos ang mahabang panahon ng pagkakagapos sa puot at pagnanais ng paghihiganti. Ang Villanueva Legacy Foundation ay isa na sa pinakamalaking samahan sa bansa na nagbibigay ng proteksyong legal at pangkabuhayan sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Sa bawat babaeng nakikita kong tumatayo mula sa kanilang pagkakasandali, nakikita ko ang sarili ko. Ngunit hindi na ang Elena na basang-basa ng ulan at puno ng galit, kundi ang Elena na natutong lumipad, gamit ang sariling mga pakpak. Bumukas ang pinto ng aking opisina sa tabi ng dalampasigan. Pumasok si Liza, na ngayon ay isa na sa aking mga pinagkakatiwalaang regional director. Maayos na ang kanyang buhay, at ang kislap sa kanyang mga mata ay totoo na. Wala na ang bakas ng inggit o takot. Ate Elena, nakatanggap kami ng balita mula sa Maynila. Mahinahon niyang sabi habang inilalapag ang isang sulat sa aking mesa. Pumanaw na si Doña Celeste sa loob ng correctional facility kagabi, at si Marco. Nakita siya ng mga tauhan natin sa labas ng isang charity clinic, naglilinis ng mga pasilyo. Sinubukan niyang magtanong tungkol sa mga bata, pero hindi siya pinayagan ng security. Tinitigan ko ang sulat, pero hindi ko ito binuksan. Walang kurot sa aking puso,
Walang saya, at wala na ring galit. Ang balitang iyon ay tila isang pahina na lang ng isang lumang libro na tapos ko nang basahin. Ang paniningil ng tadhana ay hindi kailangang dumanak ang dugo. Sapat na ang makita silang nabubuhay sa anino ng kanilang sariling mga maling desisyon. Salamat sa balita, Lisa. Pero hayaan mo na sila. Ang kanilang mundo ay wala na sa mapa ng buhay ko. Sagot ko habang nakatingin sa aking kambal. Napatingin din ako sa isang maliit na donasyon na dumating kaninang umaga mula sa isang volunteer center sa Mindanao. Isang sako ng mga gamot at isang note na walang pangalan. Pero ang sulat kamay ay kabisadong-kabisado ko. Si Rafael. Matapos mawala ang kanyang lisensya, narinig kong nagtatrabaho siya bilang isang simpleng health worker sa mga liblib na lugar. Pinili niyang maglingkod sa mga taong walang boses bilang paraan ng kanyang pagsisisi. Napatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa kanila sa iyong buhay. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili mong huwag nang uminom ng lason ng hapis araw-araw. Pinatawad ko si Marco sa pagiging mahina. Pinatawad ko si Doña Celeste sa pagiging ganid. At pinatawad ko si Rafael sa kanyang pagkakamali. Pero higit sa lahat, pinatawad ko ang aking sarili sa 7 taon na hinayaan kong tapakan ng iba ang aking halaga. Mommy, look, I found a beautiful shell, sigaw ni Nathan habang tumatakbo patungo sa akin. Ipinapakita ang isang makinang na kabibi. Kinuha ko ang kabibi at tinitigan ang loob nito isang perlas. Isang perlas na nabuo mula sa isang butil ng buhangin na nagdulot ng sakit. Ngunit sa pagtagal ng panahon, naging isang mahalagang hiyas. Napakaganda, Nathan. Parang ang buhay natin. Bulong ko habang niyayakap silang dalawa. Ang aral na iniwan sa akin ng aking ama ay malinaw na ngayon ang katarungan ay hindi ang pagkatalo ng iyong mga kaaway, kundi ang iyong pagkapanalo laban sa sarili mong dilim. Hindi mo kailangang maging kasing sama ng mga nanakit sa iyo para lang makaganti. Ang pinakamabisang paraan ng paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya, ng matagumpay, at ng may malinis na konsensya. Habang lumulubog ang araw sa dulo ng dagat, nagkukulay ginto ang buong paligid. Ang bagyo ay tapos na. Ang Elena na nanggaling sa abo ay tuluyan ng naging isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. At sa bawat bagong umagang darating, alam kong hindi na ako muling matatakot sa anumang dilim. Dahil ang liwanag na dala ko ay hindi na nanggagaling sa ibang tao, ito ay nanggagaling na sa loob ko. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan, kasabay ng pangakong hinding-hindi ko na muling hahayaang mawala ang aking tinig. Sa mundong ito, ang pagiging mabait ay kailangang samahan ng talas ng isipan. At ako, si Elena Villanueva, ay handa na para sa susunod na kabanata, isang kabanatang isinulat ko gamit ang aking sariling mga salita.